Welcome sa Takot Fam. Kung meron kayong kwentong kababalaghan, maaari niyo itong i-share sa aming Facebook o Reddit. Ang link ay available sa aming TikTok bio. Huminga ka at samahan mo ako sa kwentong ito. Magandang gabi, Takot Fam. Ang kwento natin ngayon ay title, Ang Kwintas sa Session Road. Hello po, Miss Kat. Ako si Lara. Estudyante ako mula Maynila at pumunta ako sa Baguio para magpahinga, para takasan ng gulo at kahit sandali ay makalimot. Isang gabi, naglalakad ako mag-isa sa Session Road. Malamig, tahimik, parang may sariling hinga, hangahangin. Napansin ko ang isang lumang tindahan ng antik. Para bang hinihila ako papasok. Sa loob, may nakita kong kwintas na may itim na bato. Simple lang pero kakaiba ang kinang. Para bang may sariling buhay. Binili ko agad, pero bago ako makalabas, tinawag ako ng matandang tindera. Hindi ko alam kung bakit, pero ang lamig ng tingin niya. Sabi niya, huwag mong isuot kapag gabi. Iha. Tumango lang ako. Hindi ko naman sineryoso. At dahil matigas ang ulo ko, sinuot ko pa rin kahit na gabi na. Habang nakatingin ako sa salamin ng kwarto, biglang nag-iba ang hangin. Parang may dumaan na malamig sa hangin at hinaplos ang batok ko. Tapos doon ko naramdaman may nakatingin sa akin sa likuran ko. Paglingon ko, may babaeng nakatayo sa likod. Maputla, basa ang buhok, parang galing sa ibang panahon o sa ibang lugar. At narinig ko siya. Mahinang sabi niya, parang bumulong lang, ibalik mo. Napasigaw ako. Nang magmulat ako, mag-isa na ulit ako sa kwarto. Pero ang kwintas, wala na. Kinabukasan, binalikan ko ang antique shop. Sarado, tinabihan ko ang mga kapitbahay. Nagtanong-tanong ako, sabi nila, matagal nang patay si Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan. Habang nakatingin ako sa display window ng saradong shop, napansin kong may malamig na humaplos sa batok ko. At pagtingin ko sa sarili kong refleksyon, nakita ko nasa leeg ko na ulit ang kwintas. At sa likod ko nakangiti ang babae. Yung parehong babaeng sumunod sa akin kagabi. Yung babaeng nagbubulong. At ngayong araw, hindi ko na alam kung paano ito aalisin. Hindi ko alam kung paano siya titigilan. Pero bawat oras, bawat anino, bawat refleksyon, naririnig ko ulit ang bulong. Ibalik mo. Ang second story natin ay galing kay Teriyaki from Reddit. Years ago, nakakita raw yung great-grandmother ko ng headless priest sa subdivision namin. She's a very religious Catholic. What's creepier is that just recently lang, may dalawang construction worker na nagkwento na may nakita raw silang paring walang ulo. Nag-iikot-ikot daw ito sa gabi sa park na katapat lang ng bahay namin. Habang naglalakad sila pauwi. Ang weird kasi ang pamilya lang naman namin
talaga mismo ang nakakaalam sa kwento na yun. The fact that they saw the exact same thing without knowing our story, tas mas lumapit pa siya sa bahay namin. Nakakaloka. Ano kaya ang explanation about this headless priest roaming around? Could they be some demons smacking? Really spirit from the war? Any thoughts?